sa buntag. Mga kabombo, karong adlaw makauban nato through Zoom interview si Attorney Ray Cartojano. Good morning, Attorney. Welcome sa Bombo Hanay Big Time. Attorney, no, gumikan sa kining kabug-at sa kontrobersiya diha sa flood control projects. Plano na karon, kasado na ay pahigayon nga mga lihok protesta sa kaulungan and even dinhi sa tuang syudad. Duna po the participation, Attorney. Unsa ba implikasyon ni ini, Attorney, para ka natong tanan? Well, may ni siya nga development, no? Bumumi ang katawhan at least organized, di siya spontaneous, no? Na yung mga grupo nga daghan, no? Mga dagko grupo crossing mga political lines, no? Dahil nga mga interest, civil society organizations, mga eskwelahan, no? Kabatanunan. So, may nga development, no? In terms of siguro consciousness, no? Sa katilingban o katawhan, no? Sa nahitabo sa atong nasod. So, hinaot na bumbing na positibo nga effect ani kay kani siya mas action man na konkretong mga resulta, no, as far as action sa atong gobyerno. Okay, so unsa ka, Attorney, expected nga ipasibaw nga mga mulo kung ang ginatawag nga freedom of speech sa mga musalmot sa moong protesta? So importante ni siya nga ma-pressure ang gobyerno. No, asa paingon ning mga investigation ang gobyerno na may mga lakang pud nga gibuhat, no, create kaning independent commission, daghag mga investigative bodies nga gi-create na sa House of Representatives, sa Senado, na independent commission, pero kani siya dinhi siya mahimong positibo, no, kung waday resulta nga muguwas. No, so far daghag mga kanang giningon nga doubters, no, bumbumay napay ingon nga naay positibo nga epekto ani. So ang may tabo karon mura siya wait and see, no, mga katawhan nagatan-aw kaning mga mass action usab ni siya ka murag exercise, no, sa katungod sa katawhan nga express ang ilang kanang disgust, no, ang ilang pagkadismayado sa kaning siguro pinaka-massive ng corruption, no, nga nahitabo sa atong nasod. Okay, pero dili ba ni kabalakan, Attorney, nga kining gipahigayon, ipaahigayon yung mga protesta soon or later, Attorney, nga mo pareha bitaw sa Nepal nga ang mga Gen Z dito, most especially mga kabatanunan na nagasukol na sa ilang gobyerno gumikan sa halapad nga korupsyon? Well, mo nang elemento of ginaingon natong uncertainty, no, sa mga sa mga kanang political nga ba bumbumi nga dinhi mo ma-anticipate nga naay musindi pagkatapos di makontrol, no, tungod lagi nga ang general nga feeling sa katawhan kulang ang kaning paglihok sa gobyerno. So unpredictable ni siya nga nga aspect, no, pagkatapos atong tan-awon pud bumbumi kanang mga oportunista pud, no, sa politika nga mo take advantage sa situation. So karon makita nimo ang common nga kasuko sa katawhan kaning corruption, pero imong i-analysar, no, kaning political spectrum nato gikan sa wala paingon sa tuo, naay kanya-kanyang interest nga nahitabo. O nasa kanya-kanyang interest o agenda, no, ginatago. So ilan ning gamiton pod bumbumi, no, mo ning dapat cautious ang katawhan na ay unified nga kaning subject matter, no, mo ning corruption. Pero imong i-analysar pod ang mga grupo nga nagasuporta ni napos say kanang individual nga mga political agenda, no. Tingala kita bumbumi dapat solo unta ni siya one nga murag protest action, no, nganong na may duha nga na may tulo nga kung tanawon nimo ang kuan man ang disgust ani sa katawhan usa lang manunta, pero nagsugod ng tunga, no, makita nimo karon mga nag-organize lahi-lahi nga grupo pod, tapos lahi-lahi po nilang mga venue. Pero siguro ato ning i-take lang po siguro with a grain of salt nga kani siya usa ni siya ka positibo as far as kaning pagpakita sa katawhan, no, ang ilang kaning disapproval sa nahitabo sa atong gobyerno. Pero sa pikas nga side, Attorney, dili ba ni mabutang ang atuang gobyerno is murabag mauwawan pod sa ubang mga kanasuran or international arena nga murag ginapakita nato kung unsa gyud ka worse ang sitwasyon dinhi sa atong nasod, may kalabutan sa korupsyon.
Well, necessary effect kaning governance nga perception na imong tan-awon ang nasod sa South Korea ni kuan naman ni atras naman no sa ilang pagpahulam sa Pilipinas tungod ang ilang tan-aw basi mapaingon lang sa corruption gyapon no. So kanang perception man god importante ni sa business community labi na kung mo decide sila nga mo invest no sa atong nasod kung ila bago yung hatagag kaning confidence. So importante ni nga ma-address sa atong gobyerno kay sakto pa din ha usa ni siya ka embarrassment sa international community no as far as kaning atong paghandle sa atong gobyerno no murag napakita pud nga ang atong presidente late lang pud siya nakabalo no bumi murag ang impression after midterm no katunga sa iyang term diha pa lang niya nabalaan nga morning massive nga kuan nga corruption ang pasabot ani ang corruption sa gobyerno hapit na sa atong presidente no ang iyang mga department secretaries involved na siya no bumi so diha na makita ang kahuyang no sa atong sistemang panggobyerno ang sistemang pagmonitor ba kaning ginaingon nga mga checks and balances huyang kaayo kay na weekend po tungod lagi nga sila apil pud sa kaning pangwarta no so atong direksyon na kaning COA kuha na siya no dapat ang burden sa Commission on Audits no makita nimo bumi wa niyo pud gitrabaho ang dapat iyang gitrabaho ang atong secretary sa DPWH nga gibutang din gikan sa pribado nga sektor wa pud siya ni himong saktong lakang so overall no so as far as business confidence na-impact ni siya no hopefully di kay dako unta bumi no ang di kayo maapektuhan ang atong ekonomiya. Okay. Kani bang pag-mugna Attorney Ray o Independent Commission on Infrastructure, masakto na ba tani ini? Makontento na ba tani ini sa ICI? Well, usa na siya ka positibo nga development. No? Medyo late lang, no? But importante, nag-appoint siya. So far, ang iyang gi-appoint nga mga personalities, di man kayo ni mga political persons, no? Bumbume na may track record ni dating secretary sa DPWH no okay man tong track record ni Mr. Singson ang head sa atong accounting firm no sa usap pinakadakong accounting firm sa atong nasod ni Apilman no in terms of kaning mga forensic fraudulent nga mga audits kaya niyang buhaton na siya bumbume tapos apil pud ang unsa ni kaning mayor sa Baguio nga vocal kayo no sa corruption. So dapat mupaspas ni sila, mulihok ni sila together with kaning action sa atong DPWH secretary nga ni promisar siya nga i-prosecute no kaning mga guilty party sa iyang departamento. So naghinaot ang kani siya mo create ni kaning cooling effect unta bumbume ba no sa katawhan makita nila nga ang gobyerno na ginabuhat kay kung pakita sa kadaghanan nga murumuro lang ni siya o di ba huyang ang pagpa investigate base mahitabo to imong fear ganiha no nga mahimutang Indonesia mahimutang Nepal tungod ang atong mga kabatan-una di na mutuo sa atong sistemang panggobyerno no mo nang delikado pong bumi no kawatay control ana no kay ang ilang naman sa katungod pud nga mo-express og ilang opinion dihang ginaingon natong murag black swan ba unpredictability sa situation no wa ta kabalo kay September pa man karon base October November kung di mayong pag-handle ani sa gobyerno basi mauli po ni kaning grabe nga mass action no sa atong mga labi na sa atong mga kabatan-unan. Okay, naghisgot ang mga kabatan-unan attorney grabe naman karon ang Gen Z Generation Z daw nila tawag nila attorney sa karon nga mga panahon nga mura syempre they express kung unsa gyud ang ilang makita nga mga corruption sa gobyerno. Yes, usa ni siya ka positive development no kung ako mo tan-aw bagong pagtan-aw sa kaning kaugmaon no kay murag usa ni siya ka murag dissatisfaction sa paghandle sa siguro mga older generation no sa atong mga generation siguro bumbume no ilang pagtan-aw nga dili sufficiente no so usa ni siya ka kung kita mo tan-aw paspas nga action usa ni siya ka positive development pero kung di man gud ni siya ma-control pod no kung dili ma-channel sa sakto nga mga pamaagi kasi mauli nga destructive kayo. No mo na tong gina-avoid nga sitwasyon. Syempre di man ta gusto nga naay ka ng riot, disorder no sa atong mga kadalanan o sa atong mga syudad.
But di nato mabasol ang atong kabatan-onan Bumbumi kung ilan ang buhaton. No, tungod ang atong generation o generation sa atong gobyerno, ilang pagtan-aw nga failure nga generation. No, in terms of kaning syempre ila maning future pod, no? Naman sila katungod nga masuko pod nga tungod kay atong dumala sa gobyerno, no? Sila mismo ang nangunay, no? Panguhag kwarta. No, ang pagpangawat nga di pud kay gamay dinagko, no? In fact ang pangalan sa kaning marcha is trillion, no? Trillion, di lang billion na Bumbumi. So diha pa niyo makita nga tinuod jud ni nga massive jud, no? Biggest sa history sa atong nasod ang hitabo nga pangawat, no, sa kwarta sa katawhan. Okay, balik ta din ng Independent Commission on Infrastructure, Attorney Ray. Do you think nga daw gisangon naman sa ilaha sa Pangulo kung unsa ang ilahang mahimong lakang or daily ba daw nga investigasyon ang ilang himuon? Do you think, Attorney, mo come up ni ang ilang investigasyon with a good result? Well, ang nag-head diha din na usa ka retired justice sa Supreme Court. No? So far na ipangalan, no? Na po'y reputasyon. So kani siya pag constitute sa ilan ni Bumbumi nga usa ka independent commission, na sa presume of the freedom, no? Nasa katungod nga mo investigate ilang tuhuan tong mandato sa presidente nga masking kinsa, no? Kamag-anak ba, no? Parente ba na ilang i-prosecute. So naginaot na kaning independent commission ilan ning buhaton ang dapat buhaton paspas ug katuhuan. No, tungod kay kung di nakatuhuan Bumbumi, dili pud paspas, no, kung mayong tagpaspas dapat siguro before December daghan na jud na pailag kaso, no, daghan ng resulta nga niguas, tanan nga dapat igon, may igo na po tungod kay by that time ang atong fear is kaning murag kaning kung sa English pa Bumbumi kaning pent up ba nga kalagot, no, sa tao, di nato na makontrol, no. So importante ma-diffuse ni siya nga himuan jud kaning ginaingon nga credible, paspas ug decisive nga investigation dinhi sa gi-create nga independent commission. Okay, samtang sa pikas bahin ta, Attorney, di ba na ba atong nahisgutan gaganiha ang Generation X. Kini bitong si Representative Barzaga, Attorney, no, kung imo aning na balitaan nga sumala pa mag-atubang kini sa ethics complaint tungod sa iyahang dili maayong taras nga sumala pa Anuel yang gibisigi sulod niyang opisina ni Majority Leader Sandro Marcos ug gihangyo ang suporta nga mahimong House Speaker. Unsa mong take ani, Attorney? Mo nang giningon natong Gen Z, no? Bumbumi sa tuwang pagtanaw weird, no? Siguro murag na buang naman ng bataan natin, no? O congressman. Pero mo na ang expression sa disgust, no? Kung pagtanaw mo na siguro na gamay nga kung iagi niya traditional nga pamaagi man nato nga ginaingon manggod lahi ni siya nga generation, no? Dili sila standard maguna-una, no? Lahi pong pang gobyerno mas modern, no, ang approach, mas disruptive, no? Siguro ang term nato dinhi Bumbumi disruptive nga mga pamaagi. So kung iyang statement dito nisulod siya sa opisina sa atong speaker mo niyang giingon sukuhi ni no, sa kanang ginaingon nga mga standard nga mga pamaagi. But kung epektibo na siya nga pamaagi, no, kung why not, no, nga kinsa magutang mo question ana, no, pagkatapos ka ng ilang investigation sa ethics committee, imbis na ang ilang energy Bumbumi mo focus sa kaning corruption, ang ilang ang ilang ginagukod kaning siguro kanang iro nga nagat-aw ba, no, dapat ang ilang gukdon, no, katong kawatan, dili katong i-assume nato si Congressman Barzaga iyang pamaagi kay murag ang di man ni iro yang gusto, no, murag mga man cuts man no, mga iring man yang gusto. But kung ang atong gukdon kanang iring o di ba kanang iro nga nagaaw-aw, murag misplace siguro na siya Bumbumi. Ang atong gukdon katong kawatan nga ginaaw-awan sa iro, no. So mo nang atong sad part karon ba kaning ang usa ka kongresista lahi iya di siya mo to sa linya sa atong speaker
siyang ginatripan pud nga murag ayang una-una lahi man but atong tanawon batan-on ni nga kongresista no Bumbumi. In fact ang iyang pamaagi sa pagkampanya unconventional kayo. So kung ang iyang approach sa politika lahi no kinsa pud ta nga mo judge sa ana no Bumbumi. Don kung wa naman siya nabuhat nga dautan no wa man siya nabuhat nga murag siguro wa man siya napasakitan no except lang siguro i-challenge ang political authority sa atong speaker. Kung ako mo tanaw, why sayop diha, no? Why sayop? Naalay siguro mo taas nga pilay, no? May ibang klase to, no? But as far as effectiveness sa iyang messaging, labi na sa kabatanunan, ako mo tanaw, effective ang iyang messaging. In the sense nga, ang atensyon na sa iya, ha, no? Bumbumi. Murag daghan gani ang murag nakuga nga Attorney Ray kay batanon palagi kay pero murag isog na kayo ba, no? Yes, no, murag ang message niya kamong mga tiguang di mo effective. No? Di mo effective ang akong messaging mas effective. Tungod kay murag yan kamong mga kongresista hadlok mo sa speaker. Saya murag ni-rebuilding at teenager ba Bumbumi. No? Sa iyang ginikanan ingon siya hindi ako believe, no? Openly, no? Gi-challenge, no? So ang kadaghanan sa atong kongresista mo mano man mo saludo sa atong speaker si Congressman Barsaga no lahi iyang pamaagi so atong irespetar na iyang pamaagi as a way of messaging sa iyang disapproval sa kaning corruption. Speaking of corruption, attorney, na-mention ni Bryce Hernandez ang Kanhi Bulacan na Assistant District Engineer nga si Senator Villanueva, Senator Jinggoy Estrada nga perting sukuan napamura lagi daw siya attorney kay lambigit siya nga matod pa nagadawatan og 30% nga kickback mo baka ni attorney ang rason nga no nga diha sa Senado nag-ilis og liderato dili na si Senate President Escudero ang maoy Senate President. Pwede siguro daghang ma-speculate ana no Bumbumi tungod kay ang kwarta ang involved man may bilyones man. No, so pwede nato na mas speculate kaning pamaagi sa pag-imbestiga. No, although atong makita ang nagnipuloy man nga head sa Senate Blue Ribbon Committee hantud karon man ni katrabaho Bumbumi si Senator Ping Lacson nga may track record, no? Hopefully masustain niya ang agresibo nga pag-imbestiga ni Senator Marcoleta. Pero namagunay kabulingon dynamics pud atong mga senador, no? Nasa yung mga personal interests involved. Hopefully dili nang dili nang kanang corruption but siguro part po na din ha no labi na sa na-mention nimo duha ka senador no ang na-identify as involved no daghang speculation din nga mahitabo so importante pud nga atong mga senador dili ni sa onion skin no Bumbumi no kay na may tracer din no nga ilang pag-communicate nangayo sila pabor no sa DPWH Secretary labi na kay Senator Villanueva si Senator Jingo Estrada na naman ni track record po sa una pud Bumbumi no so importante ni nga ang atong independent commission i-prosecute gyud ni tapos ato pong wari po sa tanan ng ginasulti aning si Bryce no Bumbumi taga DPWH tungod kay ang iyang plano murag squid tactics no murag daghan siya ginadawit ang importante ani nga mukanta jud siya Bumbumi para atong mga investigators i-validate ang iyang mga statements pero sa body language na sa investigation dito sa Senado makita man nimo or maskin sa Kongreso close friend man yun ni si Diskaya o si Bryce no di sila careful sa mga camera nakita jud nga ilang pag shake hands no before the hearing. So, careful ta ni mga statements sa mga kontratista o gikan sa DPWH tungod sa kwartang ilang nakuha, daghan sila pamaagi nga influence ang investigation. Kaning mga pasangil ba kang Senator Joel Villanueva, attorney og Senator Jinggoy Estrada, nag-decide naman sila nga mo pirma daw sila og waiver na og ipalili ang ilahang bank accounts. Pero do na ba kinay positive effect attorney sa publiko sa tan-aw sa publiko which is murag nahugawan na ilang reputasyon?
ang kanang pag-sign nimo waiver, no, nga nasulod sa imong account. Siguro confident na sila, senator, nga wa nila ginasulod ang pondo sa ilang pangalan. No, labi ng transaction din na is cash to cash man yun. O man na deposit sa bangko. So kaming natong mga senator, pero kung sobrang bright po ni sila Bomboy, ang ilang mga bank account, sakto-sakto lang po ilang ibutang. No? Ibutang nila na sa ubang mga pangalan. Di ba sa ilang pangalan sa ilang mga parente, o di ba na, ang kwarta na, although ka na siya, medyo positive ilang bank accounts, but ka na siya, di na siya conclusive as to pagka-inosente nila. No? Tungod kay na daghamang pamaagi sa pagtago og mga kwarta. No, kwarta nga panghatag tungod kay cash to cash man jud ang nag-rent og mga apartment, condo, ginahimo jud nila kanang tambakan sa ilang mga kwarta. No, kay sobrang kwarta ang ginapanghatag, no. So but ato i-take na positively, no, kaning action sa atong duha ka senador nga willing sila mo sign og kaning waiver, but di na siya conclusive, no, as to inosente sila, no, sa kaning ilang partisipasyon. Okay, attorney, daghan kayong salamat sa imuhang mga thoughts. May kalabutan ni ining mga issue sa pagkakaroon din sa itong nasod, may kalabutan sa mga flood control projects. Anytime na, Bomboy. Mga kabombo, inyong nadunggan si Attorney Ray Cartojano, mga kabombo din sa ito ang pagpanaguban sa programang Bombo Hanay Big Time.